Hello po. Natatawa ako dito sa sagot ng Vice President sa kanyang interview sa Hague. Tinanong siya kung ano ang stand niya o ano ang masasabi niya tungkol dito sa ah, Pax Silica. Ngayon, ang sagot niya ay wala, no comment. So, ang ibig sabihin niyan, talagang wala siyang idea, wala siyang kaida-idea kung ano ba itong Pax Silica. Okay? Talagang wala, no? Para sa akin, ang mga elected official, lalo na pag batas ang katungkulan, dapat mayroon silang knowledge o mayroon silang mga perspective sa mga bagay-bagay kasi paano sila makapagbigay ng magandang solusyon sa mga problema natin o paano mapaunlad ang Pilipinas kung wala silang stock knowledge sa mga bagay-bagay, ano? Okay. So, yan. Ngayon, gusto ko lang ma-share kung ano itong ah, Pax, Pax Silica. Okay? Bagamat, siyempre, kaunti lang ang ating knowledge, but then, at least mayroon. Sa pagkakalam ko, ang Pax Silica ay proposal ng US government at saka ibang allied countries, allies ng United States na magtayo ng isang industrial hub dito sa Pilipinas, diyan sa New Clark City, Tarlac. Ngayon, ah, ano bang klaseng negosyo ito? So, kung sa United States, sa California, mayroon silang Silicon Valley kung saan ang pinakaginagawa nila yung mga chips ng computer, mga chips ng mga high-tech na gamit o facilities o kaya ay machineries, etc., etc. So, yan ang equivalent nito yan ang equivalent ng Pax Silica, yung Silicon Valley sa United States. Okay? Ngayon, ano ang gagawin diyan? Ang gagawin diyan ay yung mga the same, mga chips ng high tech na bagay. Like for example, sa computer, sa siguro sa space, pagkatapos sa itong robotics at iba-iba pang mga high-tech na produkto. So, sinasabi, pag matuloy ito, it will create more or less 190,000 job for Filipinos. So, yung mga engineers natin, yung mga technician, yung mga computer specialists, operators, at saka iba pa. So, mabibigyan sila ng dyan. So, imagine, 190,000 Filipinos will be given job opportunities. At alam naman natin, ang sahod na ibinibigay ng mga multinational companies is higher compared sa mga local companies. Tanungin ninyo yung mga empleyado ng mga multinational dito sa Pilipinas. Talagang mataas ang kanilang sahod. Okay? So, yan. Ngayon, with that, magiging magiging industrialize ang Pilipinas. So, magiging sikat tayo. Why? Kasi tayo ay maging isang source ng produkto na yan. Ang Taiwan, sa pagkakalam ko, ay maunlad dahil sa technology o mga industry na katulad ng ganito, maraming mga countries ayon sa na ulat na interested dito
like for example, ang Vietnamese government ay gusto niyang doon itayo ito. Ngunit ang proposal ng United States government at saka and its allies ay gustong itayo dito sa Pilipinas. So magandang opportunities. So siyempre may mga issue, may mga good, may mga bad. Sinasabi na mag-create daw ng environmental problem, may problema sa water source, may problema sa relation natin sa China, etc. etc. No? Kasi sinasabi na baka gamitin ito ng US government o US military para pangkontra sa China. Sa pagkakaalam ko, ang talagang gusto ng US and its allies ay dito na sila bibili ng mga chips na yan, hindi na sa China. So, readily available yung mga chips na yan, ginagamit nga sa robots, sa mga sa space travel. Gusto nila dito na lang, ano? Kasi nga, siyempre, US at saka China ay may away. Kaya yon ano, may mga good, may mga bad. Ngunit para sa akin, mas manaig yung good, yung benefits. Why? So imagine, madagdagan yung investment dito, madagdagan yung industries natin dito. Kailangan talaga natin ay industrialization. Yung dapat maraming mga industries, dapat maraming mga factories, dapat maraming negosyo para maraming trabaho na available sa mga Pilipino. Hindi lang yung mga nandyan sa mall, nandyan sa mga resort. No, gusto natin yung talagang industries na high-tech. So, ang Singapore, malit lang na bansa, marami silang industries. Hindi naman affected yung kanilang environment. So, depende na rin sa atin yung mga environment na yan. About electricity o sa water, then sigurado ko, gagawa ng paraan ang mga companies na yan. Hindi magdepende sa Panilco, sa Meralco, etc. 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 Gagawa din sila ng paraan yan. Kasi halimbawa magdepende sa Meralco na mamaya blackout. So, yun ano. Okay. Kaya para sa akin, maganda yan. Dahil nga ang kailangan ng Pilipinas para umunlad tayo ay industries, more industries. Ngayon, siyempre tayong mga Pilipino, basta mga ganyan, mayroon talagang kontra. Siyempre, yung mga Pilipino na naniniwala sila sa China, talagang kanyan, kukontrahin. Kasi siyempre magkaroon ng competition sa China. Baka magalit daw ang China pag nag-compete ang Pilipinas with those industry. Hindi. Kaya para sa akin, go. Ipagpatuloy natin yung na yan, yung industries na yan. Malaking tulong yan sa Pilipinas. Pag na tayong kontra ng kontra. Okay. So, muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. At ganoon din sa ating FB account.